Ang Su-75 checkmate ng Rusya ay inaasahang sagot sa F-35 ng Amerika, isang next-generation jet na kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Mayroon lang isang problema. Hindi ito makalipad. Sa kabila ng matagal na pagdevelop at matatapang na pahayag ng pamahalaan, ang checkmate ay isa lang sa mahahabang kabiguan ng militar ng Russia. Puno ito ng maling pag-asa at naputol na pangako. Isang walang laman at peking palabas na walang palatandaan ng pagbuti sa malapit na panahon. At ito ay isang kwento na nagsimula noong 2021 sa taunang MAX Air Show na ginanap sa Zhukovsky, sa labas ng Moscow. Ang MAX Show ang tradisyonal na paboritong lugar ng Russia para ipakita ang kanilang pinakabagong inobasyon sa himpapawid. Itinampok ang unang forward swept wing, Su-37 sa 1,900 Air Show. Noong 2011 ipinakita ng nangungunang tagagawa ng fighter jet ng Russia, Sukhoi, ang prototype ng Su-57 nito sa unang pagkakataon. Simula noon, kinilala ang ikalimang henerasyon na fighter na ito bilang isa sa pinakamahusay sa mundo at kayang lumipad ng doble sa bilis ng tunog. Sumikat ito dahil sa mahusay nitong maniobra, multi-role versatility, advanced sensors at radar, at lakas sa malapitan na labanan. Noong 2021, malamang na umaasa ang mga opisyal ng Rusya na ang Su-75 ay susunod sa parehong landas ng nauna nito. Hindi sila nagtipid sa gastos para sa unveiling event na parang Hollywood, kung saan ipinakita ang static prototype sa airshow floor. Umabot sa $30 milyong ang nagastos sa unang marketing campaign, kabilang ang mga teaser, matitinding pahayag, at edited na promotional video, at maging isang pabango na inspirasyon mula sa eroplano, na di umano'y ginamitan pa ng orihinal na sample mula sa cockpit ng 5th generation fighter. Mga metal alloy, salamin at balat, pinagsama sa mas matingkad na amoy ng juniper, patchouli at oak moss. Dumalo si Pangulong Vladimir Putin sa pagbubunyag kung saan inanunsyo ng mga gumawa ng checkmate na lilipad ito sa 2023 at magsisimula ang produksyon at paghahatid sa 2026. Ang Su-75 ay itinuturing dating magandang dagdag sa air arsenal ng Russia nang ipakilala ito. Dinisenyo bilang mas compact at abot kayang kasunod ng Su-57, inanunsyo ng mga opisyal ng Sukhoi na ang checkmate ay gagamitan ng isang makina lamang. Pinaniniwala ang variant ng Saturn Al-51 afterburning turbo fan engine ang gagamitin sa upgraded Su-57 ang Su-57M. Sa teorya, kaya ng Su-75 na umabot ng 1.8 hanggang 2 beses sa bilis ng tunog sa makinang ito. Ipinagmamalaki ang operational range na 1,800 milya, 3,000 kilometer, at maximum payload na 16,000 at 300 libra, 7,000 at 400 kilo. Bilang stealth fighter, ang Su-75 ay ginawa para halos hindi matunton ng radar ng kalaban. May divertless supersonic inlet, V-tail, at internal weapons base ito na nakakatulong bawasan ang radar signature. Ang U-shape na inlet ay dapat magbigay sa Su-75 ng mas maliit na radar cross-section kaysa sa Su-57. Batay sa disenyo ng eroplano, tinatayang ng mga eksperto na kaya nitong lumipad at makipaglaban sa mga kalabang eroplano sa matataas na altitude na hindi bababa sa 40,000 talampakan o 12,000 metro. Ipinagmamalaki ito ni Sukhoi. Ang AI ng jet ay may advanced na teknolohiya, malakas na autocannon, at kayang mag-imbak ng 5 missile sabay-sabay sa internal weapons bay. Iminungkahi ng mga opisyal na maaaring baguhin ang disenyo sa paglipas ng panahon. Posibleng maglabas ng bersyong walang piloto o 2 upuan sa hinaharap. Ibinida rin ng mga opisyal na ang Su-75 ay may isang makina lang, na malaking kaibahan sa karamihan ng Russian jets. May 2 disenyong makina sa kasaysayan. Simula dekada 1900,
Sinabi ng mga eksperto na ang pagtutok ng bansa sa mga fighter na may dalawang makina ay nagdulot ng seryosong kahinaan sa pag-export dahil mas gusto ng maraming bansa ang mas murang iisang makina na eroplanong mamuhunan. Kaya tila sinusolusyonan ng Su-75 ang matagal ng problema ng mga eroplanong Ruso at ipinahayag ng mga opisyal ng Kremlin ang kanilang optimismo sa lakas at potensyal nito. Halimbawa, sinabi ni dating Deputy Prime Minister ng Russia, Yuri Borisov, na umaasa siyang maibebenta ang Su-75 sa India, Vietnam, at iba pang bansa sa Africa. Sinabi ni Denis Mantarov, dating Ministro ng Industriya at Kalakalan, na inaasahan niyang darating na ang malalaking order at iginiit na magiging matinding kakumpetensya ng checkmate ang F-35 Lightning, dalawa ng Amerika at iba pang fighter jets. Dagdag pa niyang, dapat tayong sumabay sa ibang bansa na nagbebenta ng ganitong eroplano. Nadama rin ni Putin ang kasikatan at sinabi ng Pangulo, ang nakita natin sa Zhukovsky ay patunay ng malaking potensyal ng Russian aviation at patuloy na lumilikha ang industriya natin ng mga bagong kompetitibong disenyo ng eroplano. Sa papel, madali lang maintindihan kung bakit napakaraming optimismo sa proyektong ito dahil tinukoy ng mga eksperto ang tatlong malalaking benepisyo na maaari nitong ibigay. Kung magtagumpay ang proyekto, matutulungan ng checkmate ang Russia na mabawi ang ilang nawalang posisyon sa global fighter jet market at maibalik ang pagiging pangunahing developer ng world-class na jet. Pangalawa, inaasahan ding magdudulot ito ng malaking benepisyo sa military exports, lalo na't maraming bansa sa Africa at Asia ang interesado mamuhunan sa jet na ito. Pangatlo, dahil sa single engine nitong disenyo, maaaring gawing mas epesyente at matipid ang produksyon ng Su-75 fighter jet. Tumutulong ito sa Russia na manatiling kompetitibo at mapabuti ang puwersang panghimpapawid ng hindi labis gumagastos sa bawat fighter jet. Ayon sa opisyal, ang checkmate ay nagkakahalaga lang ng $25-30 milyong bawat jet. Mas tipid ito kumpara sa mahigit $100 milyon presyo ng ibang top fighter jets gaya ng F-22, F-35 at Dassault Rafale. Ngayon, dahil sa lumalaking papel ng mga drone sa digmaan, maraming militar sa mundo ang nag-aalala sa pagdevelop at deployment ng mahal na mga jet. Kapag nasira o nasabugan ng kamikaze drone ang isa, malaking at nakakahiya ang bayarin na haharapin ng militar. Bilang malaking mamumuhunan at aktibong gumagamit ng drone, mas nauunawaan ito ng Rusya kaysa iba. Sa maraming paraan, ang Su-75 ay perpektong proyekto para sa bansa bilang makatuwiran, estratehiko, at abot-kayang dagdag sa arsenal ng Kremlin. Madaling bumuo ng hype, pag-asa, at magbigay ng pangako. Hindi mahirap gumawa ng plano, mock-up, mag-edit ng trailer, o mangako ng pagbabago sa laro ng bagong fighter na ito sa supersonic nitong bilis, advanced stealth, at makabagong teknolohiya. Ang pagtupad sa mga pangakong iyon at paggawa ng jet na karapat-dapat sa hype ay ibang usapan. Paulit-ulit na nabigo ang Rusya na makamit ito, gaya noong 2021 sa Max Air Show. Ipinakita ng Rusya ang Su-75 airframe sa publiko. Prototype lang ito na di kayang lumipad. Parang malaking laruan na di makaka-take off o makapagbanta sa mga kaaway ng Rusya. Walang problema, sabi ng mga aerospace official. Hindi nakalipad ang Su-75 noong 2021, ngunit lilipad ito sa 2023. Ayon kay Yuri Sluser, dating Chief Executive Officer ng United Aircraft Corporation, lilipad ang eroplano sa 2023. Prototype ito, hindi lang mock-up o demonstrator. Lilipad talaga ito. Hindi ito nangyari. Lumipas ang mga taon, at kahit nagbago ang disenyo ng Su-75, hindi pa rin ito nakalipad. Naurong ang unang paglipad mula 2023, naging 2024, tapos 2025. Kamakailan, humingi pa ng tulong sa Diyos si Sergei Bogdan, ang test pilot,
para sa checkmate. Lilipad ito sa unang pagkakataon sa 2026 at sinabi niya, "Sa tingin ko, maaga ng 2026. Ang eroplano ay nasa workshop na at tinatapos na lang ang mga pagbabago. May nakatakdang schedule kaya kung papalarin, mangyayari ito agad." Patuloy na ipinapakita ng Rusya ang mga hindi lumilipad na modelo sa mga air show tulad ng 2025 Dubai Air Show, kung saan muling nakita ang Su-75 prototype sa show floor. Ayon kay Sergei Chemisov, Chief Executive Officer ng Rostec, ang prototype ay halos nasa yugto na ng flight testing. Nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng pag-asa na sinasabing magiging mataas ang demand sa eroplanong ito kapag umusad na ang development sa susunod na yugto. Pero sa ngayon, puro salita lang ito at wala pang konkretong resulta. Kahit anong sabihin ng Kremlin o industriya, malinaw ang mga katotohanan dito. Ang checkmate sa kasalukuyang anyo nito ay wala pang halagang militar. Jet ito na hindi nakalipad at naging malaking kahihiyan sa gumawa at sa militar ng Rusya. Kasama ito sa iba pang nabigong proyekto gaya ng Tila-Bimpapat, ang armata na inaasahang magiging mahusay na tangke ay napatunayang masyadong mahal at mahirap gamitin sa Ukraine. Ang Tupolev Pakda ay isang stealth bomber na matagal nang naantala sa development ng ilang dekada. Kaya paano at bakit naging ganito kagulo ang proyektong ito hanggang ngayon? Puno ng maling simula at naputol na mga pangako. Ang sagot ay isang salita: digmaan. Noong 2021, nang unang ipinakita ang Su-75, hindi pa sinasalakay ng Russia ang Ukraine. Mukhang maliwanag ang hinaharap noon at tila walang malinaw na hadlang na maaaring makasagabal o makapagpabagal sa pagdevelop ng makabagong fighter jet na ito. Isa ito sa dahilan kung bakit kumpiyansa ang mga opisyal ng industriya sa unang paglipad nito. Noong 2022 iniutos ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine at ang iba ay naging kasaysayan na. Simula noon, kahit malalaking proyektong militar ay tinanggal sa prioridad at isinantabi. Naubos ng digmaan ang kapasidad at yaman ng aerospace ng Russia na dati para sa advanced na pagdevelop at inobasyon. Katulad ng Sukhoi checkmate, agad nalipat ang pondo at pansin. Mas prioridad ng bansa na mapanatili ang paglipad ng mga lumang jet at bomber mula Soviet kaysa gumastos ng oras, pera, at yaman sa paggawa ng bago. Kahit ang mga pabrika na para sana sa piyesa ng bagong eroplano, inatasang ayusin bigla ang mga sirang eroplano mula dekada na ang lumipas. Gumagawa sila ng upgrade at dagdag kagamitan para mas epektibo ito. Sa mga pag-atake sa Ukraine, wala na silang kakayahang gumamit ng stealth fighter. Maaaring abutin pa ng ilang taon ng paggawa ng prototype bago ito opisyal ipakilala sa militar. Lalo na't limitado na rin ang budget. Para matustusan ang pagdevelop ng Su-75, kailangang isailalim ang mga bagong jet sa malawak at magastos na flight testing. Natural lang na mas pinili ng Kremlin na gamitin ang pondo sa mas mahalagang bagay tulad ng drone, glide bomb at misil, pagbabayad ng sahod at iba pa. Lalong lumalala ang mga problemang ito sa paglipas ng panahon. Dahil sa international na parusa, halos hindi makuha o magawa ng Russia ang mahahalagang bahagi para ipagpatuloy ang pagdevelop ng kanilang bagong fighter jet. Gaya ng precision machining equipment at semiconductors, mahalaga ito sa advanced avionics na kailangan ng Su-75. Titindi pa ang mga parusa habang tumatagal. Mas mahihirapan ang Kremlin sa pag-aangkat at pag-export habang humaharap ang Russia sa matinding problemang pang-ekonomiya dahil sa labis na gastusin sa digmaan. Ayon sa mga ulat, hindi rin nakatulong ang mga gumagawa ng jet. Pinagawa ng United Aircraft Corporation sa mga designer ang manned at unmanned na Su-75 nang sabay na nagdoble ng kanilang trabaho. Mahira talagang gumawa ng unmanned combat aircraft o unmanned combat aerial vehicle. Wala pang ganitong uri ng eroplano na nagamit sa totoong labanan. Kaya halos imposibleng dami ng trabaho ang ibinigay sa mga team ng checkmate. Hindi lang nila kailangang bumuo ng bagong jet
mula sa simula na may sobrang higpit sa budget at mga resources, kundi kailangan din nilang magdisenyo ng kauna-unahang autonomous flight system sa mundo. Mas mabuti sana kung tinutukan nila ang pagtatapos at pagpapalipad ng Maned Su-75. Bago iyon, kailangang ituloy muna ang paggawa ng unmanned na version. Ngunit ayon sa kasaysayan, madalang tama ang ginagawa ng Russia, kaya ngayon ay pinagbabayaran nila ito. Sabi ng mga opisyal, ilang buwan na lang at lilipad na ang unang flight at ang ibang mga bansa ay sabik ng gumastos para sa mga batch ng checkmate para sa sarili nilang puwersang panghimpapawid. Ngunit kakaunti ang ebidensya na sumusuporta rito. Wala pang opisyal na export order para sa Su-75. Maiintindihan naman na walang bansa ang mag-i-invest ng milyon-milyong dolyar sa eroplanong hindi pa napatutunayang kayang lumipad. Nagpakita ng interes noong una, lalo na mula sa India, Vietnam, at United Arab Emirates. Pero mukhang lumamig na ang interes na yon sa paglipas ng panahon. Habang mas namulat ang parehong bansa sa mga problema ng Russia sa paggawa at teknolohiya, pinagmamasdan ng mundo ang kilos ng militar ng Russia sa Ukraine na ikinagulat at ikinadismaya ng maraming tagamasid nang magsimula ang digmaan na pagkasunduan na mas malaki, mas malakas, at mas may karanasang militar ang Russia, pati ang malalaking imbakan ng Soviet hardware at makabagong inobasyon. Madali sanang mawawalan ng Russia ang anumang oposisyon ng Ukraine at magwawagi agad sa isang mabilis at matinding tagumpay. Ngayon, alam natin na hindi iyon nangyari. Sa halip, ilang taon nang nagsusumikap ang mga puwersa ng Russia na dumanas ng matitinding pagkalugi sa lupa, dagat, at himpapawid. Nawasak ang reputasyon nito bilang military superpower. Dahil nabigo ang pinakamalakas nitong hukbo, madalas napipigilan o nasisira ang mga tangke, eroplano, at depensa sa himpapawid ng kalabang inaasahang mas mahina. Maraming bansa sa Asia noon ang itinuring ang Rusya bilang pangunahing partner sa makabagong teknolohiyang militar gaya ng armored vehicle at fighter jet. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo ng Russia sa Ukraine, marami ang nagdududa kung dapat pa bang pag-investan ang militar nilang kagamitan. Lalo na dahil patuloy ang digmaan at walang malinaw na senyales ng pagtatapos nito. Pati mga bansang matagal nang gumagamit ng kagamitang militar ng Rusya at Soviet ay nagdadalawang isip na kung sulit pa bang gastusan ng malaking budget ang mga eroplanong pandigma. Mula sa bansang labis na naghirap at siguradong lalo pang maghihirap at maiiwan sa mga susunod na buwan at taon. Para sa marami, malinaw ang sagot at ilang mga bansa ang lumayo na sa programa. Iniulat ng United Arab Emirates na itinigil nila ang pakikilahok sa programa noong 2023 na nag-alis ng mahalagang pondo at suporta sa pag-unlad. Kahit tuparin ng Rusya ang mga pangako nito at makalipad na ang Su-75, walang kasiguraduhan na magiging matagumpay ang programang ito. Kahit sa export market o pagpapalakas ng Air Force arsenal. Sa totoo lang, pinatunayan ng mga aksyon ng Rusya sa Ukraine na maaaring hindi na ganoon kalaki ang papel ng next-gen fighter tulad ng Su-75 sa Air Force ng Kremlin. Hindi nakuha ng bansa ang air superiority sa simula ng digmaan. Unti-unting nabawasan ang pangangailangan sa ganitong jet dahil mas pinagtutuunan na ang drone, electronic warfare, at simpleng bala. Tumutok ang Moscow sa attritional warfare at marahas na pag-atake. Binobomba ang Ukraine ng maraming drone at artillery para mapagod at malampasan ang depensa nito. Parang hindi bagay ang fighter jet sa ganitong sitwasyon. Kahit hindi pa nagsisimula ang programa, pakiramdam ko ay luma at hindi akma sa makabagong military thinking. Kahit iginigiit ng mga opisyal ng Rusya na maayos ang Su-75 at lilipad na ang prototype sa 2026, mahirap makita na malaki ang magiging epekto nito sa militar o ekonomiya ng bansa. Kahit lumipad na ang prototype, posibleng matagal pa bago magsimula ang malawakang produksyon at tiyak na mahihirapan ang mga exporter na makakuha ng malaking interes mula sa ibang bansa. Para sa jet na ito,
habang patuloy na lumalakas at dumarami ang mga parusa mula sa kanluran. Sa huli, ang Su-25 ay halimbawa ng maling pamamahala at kakulangan ng kakayahan ng mga Ruso. Dapat sana itong maging karibal ng F-35 at kabilang sa pinakamahusay na fighter jet. Sa halip, isa itong palpak na hindi man lang nakalipad, isang labis na pinalaking gulo na walang naabot kahit ano. Sa kabila ng mga taong ginugol sa pagdevelop, lalong nagiging malabo ang kinabukasan nito bawat araw. Ang sariling kinabukasan ng Rusya ay mukhang kasing lungkot dahil ang ekonomiya ng bansa ay papalapit na sa resesyon. Tumataas ang antas ng utang at bumababa ang kita mula sa langis dahil sa mabigat na epekto ng mga dumaraming parusa. Maaari mong malaman ang lahat ng iyan sa detalyadong paliwanag na ito. Panoorin ang video na ito para malaman ang totoong dahilan ng mataas na bilang ng nasawi sa Rusya. Ayon sa mga ulat, hindi na kayang mapanatili ng hukbo ng Kremlin ang dami ng sundalong nawawala. Sa huli, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang pagsusuri sa militar at balita tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine, pati na rin ibang mahahalagang labanan sa mundo.